Sakripisyo para sa kinabukasan ng mga bata. Ito po, nagtitiis po tayo. Minsan nakakarating tayo sa punto na wala tayong maulam, chicharon lang, pero karne din yan. Taba nga lang siya. Tinitiis minsan ang mga to para lang may pantusto sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga bata. Katipiran talaga masyado. Pero ito nga lang ang buhay solo. Buhay isang solo parent. Hindi mo kasalanan, naging solo ka. Harapin mo kung ano ang meron ka ngayon. Minsan pa magulam ka ng asin. Okay lang yan. Nasubok ko na rin yun. Ilang beses na yun, kasosyo. Pero ito, patuloy pa rin sa pakikibaka sa buhay. Kailangan natin yun. Ako ito minsan. Okay lang. Nagdildil pa ng asin pero hindi ko pa nasubok yung asin lang. Yung may kasamang mantika ba? Okay lang yun. Tsaka asukal. Okay na rin yun. Eh, sarap po. Konting sili. Sausaw mo dun yung chicharon. Ulam na rin yun. Ito ang buhay ni Noemi. Kaunang pagkakataon. Okay lang yan. Basta madaming rice, mabubusog na rin ako. Padadaanin din ang isang araw na may laman ang tiyan kaysa wala at kumukulo lang. Ito lang. Pasensya ka na. Ang buhay ay isang gulong lang. Noon meron ka. Ngayon magtiis ka. Bukas makalawa. Sasaga na rin ang buhay mo. Ngayon, tandaan mo. Magigising ka. Basta magsipag ka. Isang araw, uunad din ang buhay mo. Noemi. Noemi. Si Noemi ito. Yung truth. Let the truth set me free. Kain na tayo. Kahit ganito ang ulam natin. Isang chicharon. Okay lang. Importante, ang chicharon na to, mabubusog tayo. May laman na tabaw. Hindi biro. Chicharon baboy. Ulam natin ngayon. Ang sarap. Hindi ko pa mauubos ang isang plastic na chicharon. Nabubusog na ako nito. Promise. O yan. Isasaw-saw. Pantawid gutom. Ito ang pantawid gutom ng mga walang ano ba to? 4-piece. Buti sa kanila may pantawid gutom na galing sa gobyerno. Si Noemi, wala. Kaya chicharon, pantawid gutom. Asin tsaka asukal. Pwede rin na isabaw ito. Kung feeling mo, gusto mo magsabaw. Ano to? Suka, sabaw. Sausawan. Okay na rin yun. Makatotohanan nga lang. Sarap, no? Ay, chicharon. Basta mabubusog ang isang Noemi. Mabubus ko na rin ang rice nito. Tsaka mainit na pagkain. Kanin, okay na rin yun. Sausaw mo. Sa suka. Malutong pa. Ay, okay lang. Pag gutom tayo, walang pinipiling ulam. Kahit asin pa dyan pag wala talaga. Ito.
Halos sumusuko na ang kamay ko sa kakahawak ng ulam ko. Sarap. Ito ang buhay ko, girl. Kahit chicharon lang, okay lang. Ang mahiwagang chicharon. Bakit kailangan natin na magsakripisyo? Una, ito ay para sa mga bata. Aanhin mo ang magkaroon ka na talagang wala ka naman ng masasarap na pagkain. Kung pagpasok naman ng mga bata, wala silang mababaon. Wala. Mga kabataan ngayon, hindi nila kaya. Kaya tayong mga magulang ang dapat magsakripisyo. Ito ang sakripisyo ko. Pangalawa, para sa kinabukasan nila. Dahil kung hindi sila mag-aral ngayon, wala silang hagdan papunta sa kanilang kinabukasan. Eh sabi nga natin, ang bagong henerasyon, sila ang pag-asa ng bukas. Paano magiging pag-asa ng bukas ang isang anak mo pag hindi naman siya nakapag-aral? Yun ang kailangan natin ngayon. Yung matuto sila para alam nila ang ginagawa nila para sa buhay nila. Tayo man ay nagkamali minsan na ang pinag-aralan natin hindi natin ginamit. Tulad ko, hindi ako nag-oopisina. Kaya sabi ng anak ko, bakit ma, nag-aral ka, nakatapos ka, pero hindi ka naman nag-oopisina? Sabi ko, ay oo nga anak, ano. Pero kulang kasi, lalo ngayon na malaki kayo, kulang ang sahod ko sa opisina para mabuhay ko kayo. Kaya hayaan nyo na lang na, eto, natututunan ko ng mag-content creation, may pera naman daw dito. Yun lang gawin natin. Yung palalimin natin ang kaalaman natin dito sa content creation para magkakaroon tayo ng maraming views. Yung maraming views na yon, yon ang babayaran ni Meta. Sino pa bang in charge yan sa Meta na yan? Research mo na lang sa Google. Gulo-gulo. Sobra na. Teka lang ha. Kain lang ako. Pangatlong dahilan. Bakit kailangan nating magsakripisyo? Yan ay para sa tulad kong walang bahay. Makaipon man lang ng kahit papiso-piso upang sa ganon may pampatayo man lang ng paisa-isang poste hanggang sa mabuo ang isang bahay. Dahil ang hirap ng ganito. Tingnan nyo. Palipat-lipat kami ng boarding house. Boarding house pala ngayon hindi bahay. Mga kabayan. Mga kasosyo. Kabayan at kasosyo. Ang gulo. Bagong hakot. Sabi nga ng iba sa mga kapatiran ko at mga kaibigan ko, sige, libutin mo na ang buong lokasyon. Hindi ko na lang sasabihin para hindi ako mapaya. Sabi ko, okay lang. Nalibutin ko ang mga lokasyon dito. Importante, may matirahan kaming matino. Hindi naman yung, ba yun? Binabaha pag diretso ang ulan. May tumutulo sa bubong. Buti na lang, manirito itong kaibigan ko para dito na kami titira at para magmukhang bahay naman. Pag aayusin, magiging bahay na. Ayun po.